Good day sa inyo mga bossing. Pag-usapan natin ang bagong nilabas ng Yamaha na NMAX Turbo 155. Grabe, ito na po, nag-step up na po ang isa sa mga Big 4 company pagdating sa motorcycle. Ito po ay NMAX 155 Turbo. Napakaganda ng specs nito at nag-launch na ito kanina lang sa Indonesia. So Indonesia po ang unang naglabas ng NMAX Turbo na 155. So ano ba ang mga basic specs nito? Tara, pag-usapan natin. And again, good news to everyone. Nag-launch na po si Yamaha ng bagong model ng NMAX 155 Turbo. Yan po ang tawag nila sa bago nilang release na modelo ng NMAX version sa Indonesia. So itong NMAX scooter na to ay turbo kung tinatawag nila. Dahil napakaganda ng specs nito mga bossing. Ngayon pag-uusapan natin yung mga specs na meron ito. Unang-una sa lahat is yung TFT display. Nakikita nyo ba yan? Meron na siyang GPS or navigation process. Again, first step up to from the company of Big 4, Yamaha. Kung magkakaroon na talaga ng GPS navigation itong NMAX Turbo. 'Di ba? Nare-release sa Pilipinas or kung i-release man ito dito sa atin sa Pilipinas. Napakaganda nito. And of course, napakaganda na ng TFT display niya. Kitang-kita nyo naman, futuristic. And yung regular charging port for cellphone, meron siyang USB. And of course, meron din tong malaking compartment na kasya ang full face helmet. So I think nasa 20 to 25 liters ata ang size na itong compartment na itong NMAX Turbo 155. Of course, keyless na rin ito. Dahil lahat naman lumalabas sa scooter ngayon is kalimitan keyless na siya. At ang maganda ring updated dito is meron din tong stop and start system. So halos lahat na ata talaga ng scooter meron ng ganito, stop and start system. Aside from that, futuristic yung itsura niya, medyo hawig siya sa X-Max. At again, yung headlight nito mga boss, naka-projector na din siya. Ang galing, para na ring sumasabay sa mga bagong labas na adventure scooter ni QJ Motor at ni FKM. Pati ni Bristol, naka-projector headlight na din po itong NMAX 155 Turbo. Tapos kung mapapansin nyo, yung kanyang rear shock absorber sa likod is naka-subtank na. 'Di ba? So another step up yan sa NMAX or sa Yamaha na nag-subtank na siya para sa rear shock ng unit niya or nitong NMAX 155 Turbo. Kitang-kita nyo naman. So syempre ang size ng gulong nito 13-13 ang harap at likod. Sa harap 110, 70, 30. Sa likod 130, 70, 13. Tapos yung pinaka the best dito aside dun sa rear suspension niya na naka-subtank is meron itong turbo. So meron siyang button for high, mid, and low or low, mid, and high na pwede mong pindutin pag gusto mong mas swabe ang takbo ng makina at may medyo mabilis ang gusto mo. Kaya sa tinawag na NMAX 155 Turbo, grabe, may sariling button ng turbo yan, 'di ba? So meron din itong dalawang mode, T mode at S mode. Ang T mode ay of course dito lang yan sa city driving, parang ganyan. Mas patipid siguro yan. Ayun ang pagkakasabi nila, nabasa ko sa manual. And then yung S mode naman is of course yung sports mode. So kapag magbibiyahe ka, ito yung turbo niya, yung shift button. Pag pinindot mo yan, merong tatlong options na low, mid, and high. So yun yung bagong loaded specs ng makina netong NMAX 155 Turbo. And again, meron na din itong dual ABS channel and traction control system. Medyo similar nga ang design nito sa X-Max 300, lalong-lalo na yung cover niya sa front telescopic suspension. Sana lumabas sa Pilipinas to at para maging panalo ang lahat ng rider at consumer. Again, tubeless ang tires, both 13 ang size, harap at likod, dual disc brake. NMAX 155 Turbo, LED ang ilaw sa likod and projector naman ang headlight niya. Napakalupit. Integrated na rin ang signal light. Ito naman ang kanyang rear subtank dual suspension, naka-subtank na. Ang lupit mga boss, 'di ba? Tapos yung pinakamalupit talaga dito na hindi ako makapaniwala is meron na tong GPS, 'di ba? So congrats sa Yamaha dito sa kanilang successful launching ng NMAX 155 Turbo. And isa lang ang tanong dyan, lalabas kaya ito sa Pilipinas?
dahil napakaganda ng specs nito. Ulitin natin yung mga dinagdag dito. Dual ABS channel, traction control system, dual rear front shock absorber with sub-tank, and navigation TFT display, and yung turbo na may low, mid, and high. Again, magandang balita to sa atin kung i-release sa Pilipinas tong unit na to na NMAX Turbo 155. So yung gas fuel capacity nito is 7.1 liters and improved na yung kanyang upuan. Kita nyo naman ang ganda ng mga tahe or stitches, and then projector headlight at yung LED tail light niya is parang naka facelift na din. Tapos yung kanyang TFT display na may smart connect and smartphone, siguro may phone mirroring na rin to or GPS na pwedeng mag-download ng application sa App Store, 'di ba? So yan. Ngayon, ang mahiwagang tanong ng lahat ng rider na makakapanood na itong vlog natin is unang-unang tanong nila, i-release kaya ito NMAX Turbo 155 sa Pilipinas? Pangalawang tanong, magkano kaya ang magiging presyo nito sa Pilipinas? Pangatlong tanong, meron din kayang GPS yung ilalabas sa Pilipinas? And naka-dual rear suspension with sub-tank na rin kaya? So yun yung mga questions natin na iniintay na sana ilabas ito para makita natin at masubukan na rin ang performance na itong bagong NMAX 155 Turbo from Yamaha. Ngayon mga bossing, ang price nito sa Indonesia, feeling ko lang hindi ako sigurado. Nasa 45,000 or 46,000 rupiah, or in our money sa Philippine peso is nasa 160 plus 1,000 pesos ang price na itong NMAX na to na Turbo 155. Compare naman sa presyo ng NMAX na version 3 dito sa Pilipinas, naglalaro lang naman sa 153 to 158,000 kasama na LTO yung price ng NMAX na V3. So pag ito nilaunch sa Pilipinas, baka mas malaki, like 170 or 180 maging SRP nito. So ito na kaya ang simula ng Big 4 companies na mag-move forward sa mga technologies like TFT display, phone mirroring, projector headlights, dual rear shock with sub-tanks, and more. So hopefully yung mag-move forward na yung mga big brands like Honda and Yamaha and Suzuki para mas maganda na ang labanan ng mga scooter. At syempre, as always, kapag ganito ang kompetisyon, laging consumer ang panalo. I'm so excited na sana i-release tong NMAX 155 Turbo sa Pilipinas. Alright? Again, let's have another recap sa newly specs ng NMAX 155 Turbo na nilaunch nila sa Indonesia as of today. This new NMAX 155 Turbo got already a traction control system, dual channel ABS, projector headlight, turbo system mode, and driving mode T and S mode system, phone connectivity, navigation, TFT display. So yon ang mga so far na magandang, may isa pa pala, yung rear suspension na dual sub-tank. Yan. So yun yung mga updates netong bagong Yamaha NMAX 155 Turbo na nilaunch sa Indonesia. Again, let's wait pa sa mga ibang update na mga bagong brands na nilalabas ng kabi-kabilang mga motorcycle company. Hopefully, mai-launch ito sa Pilipinas para lahat tayo ay happy. Yun lang, salamat mga boss.